Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Naranasan mo na ba ang isang sitwasyon kung saan hindi mo alam kung dapat kang tumawa o umiyak? Iyan ang tanong ko dahil sa kasalukuyan, nasa ganoong kalagayan ako. Masaya ako dahil hindi ko na kailangang tiisin si Madison, ngunit sa kabilang banda, naguguluhan naman ako tungkol sa aking asawa. Wala akong alam tungkol sa kanya. Paano kung hindi siya inosente? Paano kung mas masama pa ang ugali niya kaysa kay Madison? Paano kung siya mismo ang traidor sa amin? Paulit-ulit na gumugulo sa isipan ko ang mga tanong na ito hanggang sumakit ang ulo ko. Ilang minuto lamang ang nakalipas, nakipag-usap kami ni na mama at papa sa mga mamamahayag. Mahirap silang kumbinsihin na kasal ako sa isang taong mahal ko, gayong ang totoo ay wala akong kaalaman tungkol sa kanya, maliban sa kanyang pangalan, Crystal. Tungkol kay Crystal, masasabi kong maganda siya. Malalaki ang kanyang matang kayumanggi, kaakit-akit ang kanyang mga pisngi, matangos ang ilong, mapupulang labi, at may matalim na hugis ng panga. Ang kanyang buhok ay mahaba hanggang baywang at kulay kayumanggi rin, tulad ng kanyang mga mata. At ang kanyang balat, napakalambot ng kanyang balat. Nang hingi ng pari na halikan ko siya, wala akong interes. Ngunit noong idampi ko ang aking palad sa kanyang pisngi, at hinalikan siya sa pisngi imbes na sa labi, bigla akong nakaramdam ng panghihinayang. Dapat pala ay sa labi ko siya hinalikan. Napakaganda ng kanyang mga labi. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ko naiisip ang lahat ng ito? Hindi ko dapat iniisip ang tungkol sa kanya, ni ang kanyang balat, ni anuman na may kinalaman sa kanya. Habang minumura ko ang aking sarili sa isipan, lumapit ako kay Papa. May kausap siya sa telepono at si Mama ay nasa tabi lamang niya. Nais kong makuha ang lahat ng detalye tungkol sa kanya bukas, mariing sabi ni Papa sa kausap bago ibinaba ang telepono. Kanino mong gustong makuha ang detalye? Tanong ko habang nakakunot noo. Sa iyong asawa, tugon ni Papa. Ang aking asawa, mahina kong bulong, habang may kakaibang init na sumilay sa aking dibdib. Oo, nais naming makatiyak kung ligtas ba na isama siya sa ating buhay o hindi, paliwanag ni Papa at tumango ako. Simon, sinabi ko na sa iyo na mabuting tao siya, ani Mama, sabay pag-ikot ng mga mata. Amelia, paano mo nasasabi iyan? Maaaring hindi, balik tanong ni Papa, nakataas ang kilay. Bagaman pareho ng iniisip ko ang sinasabi ni Papa, hindi ko nagustuhan ang paraan ng kanyang paghusga kay Crystal. Kakaiba. Simon, maaaring hindi mo lubos na naunawaan kung sino ang mabuti at hindi, ngunit ako ay may kakayahang makilala agad ang isang tao, kung siya ba ay magiging kaibigan o kalaban. At tungkol kay Crystal, buong paniniwala kung hindi siya ang uri ng tao na tatraidor sa atin o sa sinuman. Mabuti siyang tao, wika ni Mama na may pagmamalaking ngiti. Totoo naman iyon. Kayang tukuyin ni Mama kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Hindi niya kailanman nagustuhan ang mga Ayala. Lagi niyang sinasabi na sila ay mapanlinlang at tuso. At totoo nga, napatunayan nilang sila ay mapanlinlang. Ngunit itinakwil niya ang mga Ayala, hindi ba, balik ni Papa. Simon, seryoso ka ba? Tugon ni Mama, nakapako ang tingin sa kanya. Mahinahon, binabawi ko na ang sinabi ko, agad na pag-amin ni Papa, sabay taas ng dalawang kamay. Ngunit sabihin mo nga, matagal mong kilala si Madison, ngunit hindi mo siya kailanman nagustuhan. At itong si Crystal, isang beses mo palang nakilala, agad mo siyang pinagkatiwalaan. Simon, wag mong ikumpara si Crystal kay Madison. Magkaiba sila. Si Madison ay walang ibang inisip kundi ang sarili niya, samantalang si Crystal ay isang tunay na hiyas, matalim na sagot ng mama niya. Muli na namang itinaas ni Papa ang kanyang mga kamay bilang pagsuko. At saka, kung nanaisin niya, madali sanang naikasal siya kay Dante at ginamit iyon laban sa atin para sa salapi. Ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, ibinunyag niya sa atin ang katotohanan tungkol sa mga Ayala. Ipinagsapalaran niya ang kanyang hanap buhay at maging ang kanyang buhay. Alam niyang hindi siya patatawarin ng mga Ayala, ngunit pinili niyang sabihin ang totoo imbes na manahimik. At sa tingin mo ba hindi siya mapagkakatiwalaan, dagdag pa ni Mama.
Isinugal niya ang kanyang buong buhay alang-alang sa katotohanan. At ngayon, tungkulin naman natin na siya'y pangalagaan. Kailangan natin siyang iligtas mula sa mga ayala, matatag na pahayag ng kanya mama. Napatingin kaming mag-ama sa isa't isa, ngunit pareho kaming napilitang tumango. Sa katunayan, siya ang pinakamagandang bagay na dumating sa atin, masayang wika ni mama habang nakatingin sa amin. Bago pa makasagot si Papa, dumating si Sarah, kapansin-pansing hingal. Mama, Papa, hindi namin mahanap si Crystal, sabi niya at agad akong nanlaki ang mga mata sa gulat. Naghanap pa kayo sa lahat ng lugar? Tanong agad ni Papa. Oo, naghanap kami. Si Ashton ay tumitingin sa mga CCTV, sagot ni Sarah. Saan kaya siya maaaring pumunta? Tanong ni Ina na may pagtataka. Kailan mo siya huling nakita? Tanong ko naman. Noong ini-interview kayo ng mga reporter. Nakikipag-usap ako sa kanya nang tawagan ako ng mama ko, kaya umalis muna ako. Pagbalik ko, wala na siya. Naghintay pa ako, pero hindi na siya bumalik. Kaya naghanap kami ni Ashton, ngunit bigo kaming makita siya, paliwanag ni Sarah na halatang balisa. Baka siya ay... Bago pa makapagsalita si mama, dumating na si Ashton na nagmamadali. Umalis siya, ani Ashton. Umalis? Ba't siya umalis? Tanong ko nang may pagtataka. Oo, nakita ko siya sa isa sa mga kamera. Lumabas siya ng gusali. Malamang ay umuwi siya, tugon ni Ashton at tumango kaming lahat. Ngayon, ano na ang gagawin? Tanong ni Sarah. Ano ang ibig mong sabihin? Tugon ni Mama. Ang ibig kong sabihin, ngayon nakasal na sila ni Dante, tingin niya sa akin, hindi ba't dapat ay dito siya manirahan kasama natin? Sa ganoong paraan, masisiguro rin nating ligtas siya. Tumango si Mama bilang pagsang-ayon. Ngunit hintayin muna natin ang bukas. May tao akong inutusan para kolektahin ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Kapag nakuha na natin iyon, maaari na natin siyang anyayahang manirahan dito, sabi ni Papa at lahat kami isumang-ayon. At saka, dapat muna natin siyang bigyan ng panahon na mapag-isa. Kailangan niya munang makapagpahinga matapos ang lahat ng nangyari ngayong araw. Pagkatapos noon, napagpasyahan naming bumalik sa aming mansyon. Sa buong biyahe, hindi ako nakatuon sa usapan ng iba. Puno ng kaguluhan ang aking isip dahil sa lahat ng mga naganap ngayong araw. Hindi ko akalaing paglalaruan ako ng kapalaran sa ganitong paraan. Sana ay maging maayos ang lahat sa lalong madaling panahon. Pagmulat ng aking mga mata, agad kong naramdaman ang matinding sakit ng ulo. Napaungol ako sa inis. Napalingon ako sa orasan sa dingding at halos mapatalon ako sa kama. 7:00 ng umaga at 19 na minuto. Nagsisimula ang klase ko sa kolehiyo ng 8:30. Agad akong bumangon mula sa kama at naglakad papunta sa banyo nang mapansin ko ang nakasabit kong wedding gown. Asawa na nga pala ako ngayon. Napabuntong hininga ako at pumasok sa banyo. Pagkatapos magsipilyo at maligo ng mabilis, lumabas akong nakasuot ng rosas na damit pangpaligo. Gustong-gusto ko talaga ang mga damit pangpaligo na ito. Sana pwede lang pumasok sa kolehiyo ng nakadamit pangpaligo lang. Hay, ano ba yan? Binuksan ko ang aparador at kumuha ng puting off-shoulder na blusa at maong na pantalon. Kaunting make-up lang ang inilagay ko at pinabayaan kong nakalugay ang aking buhok. Matapos kunin ang mga gamit ko, nagtungo na ako sa kusina. Kumuha ako ng isang pakete ng chichirya sa pantry at nagdesisyong umalis. Ano naman? Wala na akong oras. Hindi ako pwedeng mahuli sa klase. At saka maingat na nilock ang pintuan ng bahay. Nag-book ako ng taxi papuntang kolehiyo. Habang nasa sasakyan, mabilis kong inubos ang chichirya. Pagdating sa kolehiyo, sadyang napakahirap ng araw na ito. Marami akong kailangang gawin at matapos ang buong umaga, dumiretso ako sa cafeteria upang magtanghalian. Bumili ako ng sandwich at french fries, saka pumwesto sa paborito kong upuan. Inilapag ko ang pagkain at sabay-sabay ko itong kinain habang nanonood ng K-drama sa aking cellphone. Pagkatapos kumain, palabas na ako ng campus nang tumunog ang aking cellphone. Hindi kilalang numero. Napakunot noo ako at nagdadalawang isip kung sasagutin ba ito. Pero dahil paulit-ulit itong tumatawag, napilitan akong sagutin. Hello? Sino po sila? Sagot ko. Hello, Crystal. Anang pamilyar na boses sa kabilang linya. Oo, ako nga, sagot kong may pagtataka. Hi, ako si Amelia.
Amelia Razon, sabi ng babae. Ah, magandang araw po, Ginang Razon, tugon ko habang nakakunot ang noo. Bakit siya tumatawag sa akin? Paano niya nakuha ang numero ko? Bakit po kayo tumatawag? At paano niyo po nakuha ang numero ko? Tanong ko. Napabuntong hininga siya bago nagsalita. Tumatawag ako dahil kailangan nating magkita. Mahalaga ito. Nakuha ko ang numero mo sa personal assistant ng asawa ko. Ha? Magkita? Bakit naman po? Tanong ko habang unti-unting kinakabahan. Hindi ko ito pwedeng sabihin sa telepono. Kailangan nating mag-usap ng personal. Ipapadala ko ang aking address. Pakiusap, pumunta ka. Ginang Razon, pakisabi na lang po dito sa telepono. Marami po akong kailangang gawin, tanggi ko. Ayaw ko na sanang madagdagan pa ang mga komplikasyon sa buhay ko. Pero, hindi ba't ikaw na rin ang nagdala sa sarili mo sa gulo? Bulong ng isip ko. Alam ko, Crystal. Naiintindihan ko. Pero pakiusap, ito'y napakahalaga. At huwag kang mag-alala sa trabaho mo, nakausap ko na ang boss mo. Ang boss ko? Nakausap niyo po siya? Ibig sabihin, alam niya na tungkol sa akin at kay Dante. Tanong ko, gulat na gulat. Oo, nakausap ko siya, pero hindi niya alam ang tungkol sa inyo ni Dante, paliwanag niya. Kaya pakiusap, pumunta ka. Hindi ka pagalitan ng boss mo, dagdag pa niya. Napabuntong hininga ako. Sige na nga po, pupunta ako, sagot ko sa wakas. Ay salamat, Crystal. Ipapadala ko agad ang address ko. Ingat ka sa biyahe ha. Kita tayo mamaya. Masayang sagot niya bago ibinaba ang tawag. Ilang minuto lang, dumating na ang mensahe niya. Aba, social ang lugar. Siyempre, mayaman siya. Agad akong nag-book ng taxi at nagsimula ang biyahe. Matapos ang halos 45 minuto, huminto ang taxi sa tapat ng isang napakagandang mansion. Wow! Talagang mayaman ang mga ito. Lumabas ako ng taxi, nagbayad at saka tiningnan ang nameplate sa harapan. Umiti ako habang pinagmamasdan ang mansion. Napakaswerte talaga ng mga taong ito. Habang papalapit ako sa gate, hinarang ako ng isang gwardiya. Sino po sila, ma'am? Tanong ng isa. Ah, hello. Ako po si Crystal. Hayaan mo na siyang pumasok, Max, biglang sigaw ng isang pamilyar na tinig. Pagtingin ko, si Dante. Nakatingin sa akin gamit ang malamig ngunit kaakit-akit niyang asul na mga mata. Pasensya na po, sir. Tuloy po kayo, ma'am, ani Max. Ninisyan ko ang gwardya bago lumapit kay Dante. Salamat, sabi ko sabay ngiti, ngunit tumango lang siya ng walang emosyon. Ang songit. Naglakad siya papasok at naintindihan kong kailangan ko siyang sundan. Tahimik kaming naglalakad nang biglang nadapa ako, halos matumba sa harapan niya. Mabuti na lang at nahawakan niya ako bago ako tuluyang bumagsak. Mag-ingat ka sa paglalakad, sabi niya, maihalong inis sa boses. Salamat, sagot ko habang inaayos ang sarili. Lampa, bulong niya sa sarili. Mayabang, bulong ko rin habang nakakunot ang noo. Bigla siyang huminto at hinarap ako. Ano ang sinabi mo? Tanong niya, napapatingin ng masinsinan. Sinabi? Wala akong sinabi, tanggi ko. Narinig ko. May sinabi ka, tugon niya, tila pinipigilan ang inis. Wala nga. Baka pumapalya lang ang pandinig mo, sagot ko, sabay kibit balikat. Hindi pumapalya ang pandinig ko. May sinabi ka talaga. Wala. Meron. Wala. Meron. Wala. Huwag kang magsinungaling. Hindi ko gusto ang sinungaling, mariin niyang sabi. Aba, hindi naman ako nandito para kunin ang loob mo. Kaya kahit ano pa yan, sagot ko habang nakatawa at nakapamiwang. Ikaw talaga. Crystal. Dante. Sabay naming narinig ang boses ni Ginang Razon. Magandang hapon po, Ginang Razon, bati ko agad. Magandang hapon din, Crystal. Kumusta ka? Tanong niya sabay yakap sa akin. Napakabait ng ginang na ito. Mabuti naman po, sagot ko habang bumibitaw sa yakap. Umiti siya ng malaki. Ano bang pinag-uusapan ninyong dalawa? Tanong niya habang nakatingin sa amin. Bubuka sana ng bibig si Dante para magsalita, ngunit mabilis ko siyang inunahan. Wala po, nang iinis lang siya sa mga walang kabuluhang tanong, sagot ko na parang inosente.
Pareho silang napasinghap. Napatingin sa akin si Ginang Razon ng malaki ang mga mata, habang si Dante, aba, galit na naman ang tingin. Ano naman? Totoo naman diba? Nang iinis siya. Hindi ako nagsinungaling. Iba ka talaga, natatawang sabi ni Ginang Razon habang pinapansin ang anak niyang halatang inis. Halika na, pasok na tayo, yaya niya sa amin. Tiningnan ko si Dante at binigyan siya ng matamis ng ngiti bago sumunod kay Ginang Razon. Ang sarap niya talagang asarin. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang tensyon sa pagitan ni na Crystal at Dante habang unti-unting nagkakaroon ng kislap ng damdamin sa kabila ng kanilang inisan. Ngunit kasabay nito, may matutuklasan si Crystal tungkol sa pamilyang Razon na maaaring magbago ng lahat. Kaya abangan natin,